Nagsimula ang kabanata sa eksena kung saan natapos ang chapter 389. Ito ang pagkilatis ni Koventoba sa baryang nagmula sa guardian spirit beast ng ikatlong prinsipe na si Zhonglei. Matatandaan na nagtataka si Koventoba sa pagbabago ng numerong nakasulat sa baryang kanyang napulot sapagkat mula sa 1, naging 10 na ito. Iniisip ni Koventoba kung para saan ang barya at kung ano ang gamit nito. Ipinagpapalagay ng sundalo na ang barya ay kailangang ipasok sa bibig ng Nenbeast ng prinsipe pero masyado itong delikado. May punto ang sundalo, maaaring sa bibig nga ng Guardian Spirit Beast kailangang ilagay ang barya sapagkat mukhang butas ng alkansya ang bibig ng nilalang. Ang isa sa mga guardian ng prinsipe na si 10th ay nakatanggap din ng barya. May nakasulat ding number 10 dito. Ayon kay Zhonglei, naniniwala siya na ang mga barya ay nakukuha niya para ipamahagi sa mga mamamayan ng kanilang bansa. Hindi niya pa alam kung ano ang gamit nito, pero naniniwala siyang may taglay na kapangyarihan ng mga barya. Ang mga bagay na nalilikas sa pamamagitan ng Nen ay kadalasang may espesyal na kakayahan. Ang pinakahalimbawa dito ay ang mga kadena ni Kurapika. Ang plano ni Zhonglei na ipamahagi sa mga mamamayan ng kaharian ng Kakin ng mga barya ay mangyayari lamang kung mananalo siya sa succession contest, kaya naisip niyang gamitin ang lahat ng kanyang impluwensya para manalo. Lumabas si Zhonglei ng kanyang silid at nagtungo sa kwarto ng boss ng Shio family na si Honor Longbao. Ibinalita ni Koventoba kay Prince Benjamin ang pagkikitang ito ng dalawa. Si Zhonglei ang benefactor ng Shio family kaya pwede siyang humingi ng tulong sa grupo ng mafia anumang oras. Sa loob ng silid ni Honor, kinamusta ni Zhonglei ang kalusugan ng boss ng Shio family. Inamin ni Honor na palagi siyang kinukulit ng kanyang doktor na mag-diet pero wala siyang pakailam dahil gagawin niya kung ano man ang gusto niya sa kanyang buhay. Si Honor ay kapatid sa labas ng kasulukuyang hari ng Kakin na sinasabi Huiguru. Nagkaroon pa rin siya ng marangyang buhay dahil sinusuportahan sila ng kaharian, kapalit ng pananatili nilang tahimik ukol sa kanilang tunay na pagkakakilanlan. Sinabi ni Zhonglei kay Honor na 3 kapatid na niya ang namatay sa succession contest. Hindi nagulat si Honor na marinig ito. Nagpaparating sa atin na alam niya ang tungkol sa succession contest. Tinanong ni Zhonglei kung batid ba ni Honor ang mga Guardian Spirit Beast at ang kapangyarihan ng Nen. Bilang anak sa labas, hindi masyadong familiar sa Guardian Spirit Beast si Honor. Pero alam niya ang Nen dahil sa kanyang mga tauhan. Pinangako ng boss ng Shio family na tatanungin niya ang kanyang grupo tungkol sa Nen at sasabihin niya ito kay Zhonglei agad. Dito natin makikita na puro pagpapasarap lamang ng buhay ang inaatupag ng mga boss ng mafia dahil kahit napapalibutan na siya ng mga Nen users niyang tauhan, wala man lamang pakialam si Honor sa kapangyarihan ng Nen. Nagpasalamat si Zhonglei at sinabi ng prinsipe sa kanyang isipan na inaasahan niya ang tulong ng kanyang tatay. Hindi masyadong naging malinaw kung si Honor ba ang tinutukoy na tatay ni Zhonglei sapagkat kung ang boss nga ng Shio family ang ama ng ikatlong prinsipe, nangangahulugan ito na hindi siya anak ng hari ng Kakin na sinasabi. Kapag totoo ito, may posibilidad na pinapayagan ng Seed Urn na sumali sa succession contest ang kahit na sinong may dugo ng mga Huiguru at maaaring ang iba pang kapatid ni Zhonglei ay hindi lahat anak ni Nasobi. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit magkakaiba ang hitsura nila Camila, Tobepa, Luzurus at Halkenberg kahit iisa sila ng magulang. At kung bakit kamukha ni Luzurus ang boss ng Char family na kapatid din ni Nasobi na si Broccoli. Sigurado ako na may tinatago si Togashi na lihim ukol sa pamilyang Huiguru at malalaman lamang natin yan sa mga susunod na kabanata. Tinawagan ni Honor ang underboss ng Shio family na si Hinrei Bigondofno upang mapag-usapan nila ang mga problemang dinudulot ng Haley family. Sinuhestyo ni Hinrei na sugurin nila ang pinagtataguan nila Morena. Nang marinig ito, tinanong naman ni Honor ang sitwasyon nila sa Phantom Troop. Matatandaan na ang Phantom Troop ngayon ay nasa loob ng headquarters ng Char family sa Tier 5. Ang Shio family at ang Char family ay nagtutulungan upang puksain ang Haley family. Sumali sa alyansang ito ang Phantom Troop sa kondisyon na bibigyan ng mafia ng access ang grupo sa Tier 4 upang hanapin nila sa palapag si Hisoka. Sigurado sila Hinrei na wala sa Tier 4 si Hisoka, kaya inutusan na Honor ang underboss na payagan ng Phantom Troop na magtungo sa Tier 4. Habang sila Hinrei naman ay pumunta na sa Tier 3 para hanapin dito si Morena at patayin. Gusto unahan ng mga mafia ang Phantom Troop sa paghahanap kay Hisoka sapagkat ayaw nilang may maganap na kaguluhan sa barko, bagay na makakaapekto sa kanilang negosyo. Nang matanggap ang utos ng kanyang boss, agad na nagtungo si Hinrei sa kanyang mga tauhan na sila Lynch Fulboko at Zakuro Castard upang sabihin sa dalawa na kailangan na nilang ubusin ang Haley family.
Medyo nainis si Zakuro habang hawak ang stand para sa kanyang Ivy Line sapagkat kailangan niya pa daw ng madaming dugo. Ang mga mafia ng Kakin ay parang katulad lamang din ng mga mafia na nakita natin sa York New City. Sumusunod sila sa kagustuhan ng mga nakakataas sa kanila kahit pamanlabag ito sa kanilang mga kalooban. Nagtungo ang tatlo sa Tier 3. Naramdaman ni Hinray na may 2 pasahero ng barko ang tumingin sa kanilang pwesto. Ito ay ang mga miyembro ng Haley family. Sinabi ng lalaking mafia sa kasama niyang babae na sabihin kay Morena ang pagdating ng Shio family. Pagkatapos ay naghiwalay na ang dalawa. Ang Shio family ang naghahari sa Tier 4, samantalang teritoryo naman ng Haley family ang Tier 3, kaya kailangang hindi magpadalos-dalos sila Hinray sa pag-atake sa mga miyembro ng Haley family. Si Hinray ang sumunod sa babaeng miyembro habang sila Lynch at Zakuro naman ang lumapit sa lalaking miyembro ng Haley. Ang pangalan nito ay Perigord. Tinanong ni Lynch si Perigord, ngunit imbes na sumagot ito ng maayos, may isa pang miyembro ng Haley family ang dumating at nilaslas ang leeg ni Zakuro. Ang lalaking ito ay nagangalang Bile. Ang isa sa mga miyembro ng Haley family na si Lowini ay pumaslang ng lagpas 20 tao sa barko gamit din ng kutsilyo. Maaaring ang rason nito ay dahil mas mahirap ipuslit ang baril sa barko kesa sa mga patalim. Sinipa ni Perigord si Lynch sa tiyan kaya natumba ang babae at bumagsak sa sahig. Nagtingin na ang ibang mga pasahero habang si Hinray naman ay hindi pinansin ng kanyang mga tauhan at patuloy pa rin sinusundan ng babaeng target. Sinabi ng underboss na hindi niya papaslangin ng babae kung ituturo lamang nito ang pinagtataguan ng kanyang boss. Si Morena Prudo ay hindi ang orihinal na boss ng Haley family, ngunit pinatalsik niya ang dating pinuno ng grupo at inutusan ng lahat ng mga miyembro na magpatayan hanggang sa 22 na lamang ang natira. Pumasok ang babaeng miyembro sa isang pasilyo na binabantayan ng mga sundalo. Dito niya sinabi kay Hinray na pumasok sila ng barko bilang mga sibilyan at hindi sila nagpalista bilang mga mafia. Labis na nagulat dito si Hinray sapagkat pinoprotektahan ng batas at sundalo ang mga sibilyan. Kaya, maaaring habulin sila ng batas ng Kakin kapag sinaktan ng mafia ang mga pasahero. Kinausap ni Perigord ang nakahandusay na si Lynch at sinabi niyang may mga tanong siya dito. Tumugan ng babae at tinanong niya din si Perigord kung hindi ba nito tutulungan ng kanyang kaibigan. Tiningnan ni Perigord si Bile at nagulat siya nang makita na hindi na ito makakilos matapos igapos ni Zakuro gamit ang sarili nitong dugo na tumagas mula sa nalaslas niyang leeg. Ipinaliwanag ng kabanata na si Zakuro pala ay isang manipulator na merong abilidad na may pangalang Bloody Mary. Kakayahang tumutulong sa lalaki na manipulahin ang kanyang mga dugo. Ito ang dahilan kung bakit palagi siyang may dalang Ivy Line na may lamang dugo. Pinasalamatan ni Zakuro si Bile dahil sa paglaslas nito sa kanyang liig. Nagpapasalamat siya dahil hindi kaya ni Zakurong sugatan ng kanyang sarili para magamit lamang ang kanyang abilidad. Sinamantala ni Lynch ang pagkagulat ni Perigord at pinagsusuntok niya ito gamit ang kanyang abilidad na may pangalang Body and Soul. Gamit ang nanability na ito, naririnig ni Lynch ang inner voice ng kahit na sinong tao na tinatanong at tinatamaan ng kanyang suntok. Sa tulong nito, nalaman ng babae na 23 miyembro na lamang ang natitira sa Haley family at nalaman niya mula kay Perigord ang nanability ni Morena na magkakaloob ng kakayahan sa kanyang mga tauhan. Ang abilidad na ito ay may pangalang Contagion, pero magagamit lamang ng mga tauhan ni Morena ang mga abilidad na ibinigay sa kanila sa oras na makapaslang sila ng sapat na bilang ng tao. Nagresulta ang kondisyong ito para pumatay ang mga miyembro ng Haley family ng maraming pasahero ng barko. Nawala ng malay si Perigord dahil sa mga pagsuntok ni Lynch. Sakto namang bumalik na si Hinray at sinabi niyang kailangan na nilang umalis sapagkat ang kinakalaban nila Lynch ngayon ay mga sibilyan pagdating sa mga papeles. Kasama ni Hinray ang mga sundalong nagbabantay sa lugar. Sinabi ng isa sa kanila na hahayaan nila makaalis sila Hinray bilang self-defense lamang ang ginawa nila Lynch. Pero binalaan niya ang mga ito na huwag nang magpapakita sa Tier 3. Base sa pagkasalita ng sundalo, mapapagtanto natin na kilala ng mga ito sila Hinray at alam ng mga sundalo na miyembro ng mafia ang grupo. Nangako si Hinray na susunod sa kagustuhan ng sundalo at para makabawi sila sa abala, binigyan ni Hinray ng suhol ang mga sundalo at umalis na sila sa lugar. Kapansin-pansin na hinawakan ni Hinray ang baril ng mga sundalo. Mukhang paraan niya lamang ito para pakalmahin ang dalawa. Pero ginawa niya ito para mag-iwan ng sorpresa sa kanila. Noong nakalayo na ang tatlo sa mga sundalo, tinanong ni Lynch kung aalis na ba talaga sila sa Tier 3 at babalik sa Tier 4.
Hindi direktang sinagot ni Hinray ang katanungan, pero sinabi niya na kaya din nilang labagin ang batas ng Kakin at Mafia. Kasunod nito ang eksena kung saan makikita ang dalawang sundalo na masayang masaya sa natanggap nilang pera. Sa kasamaang palad, hindi na nila mapapakinabangan ito sapagkat ang mga baril na hawak nila ay nagbagong anyo para maging ahas. Tiningnan sila sa kanilang mukha at nagbuga ng mga bala para tapusin ang kanilang mga buhay. Ipinakita na naging posible ito dahil sa kapangyarihan ni Hinray na tinatawag na biohazard. Isa itong nanability na nagpapahintulot sa underboss na baguhin ang anyo ng kahit na anong bagay o armas patungo sa mga buhay na hayop. Mananatili ang orihinal na kapakinabangang meron ng gamit na binago ni Hinray at makokontrol niya ang mga hayop ayon sa kanyang kagustuhan. Ito ang dahilan kaya nagawa niyang ahas sa mga baril at napuputok pa rin ito na para mga normal na armas. Si Hinray ang isa sa mga karakter na dapat niyong abangan sa mga susunod na kabanata sapagkat mapapahanga niya hindi lamang ang kanyang pamilya, pati na rin ang mga miyembro ng Phantom Troop at si Hisoka.